Wanted kami noon eh. Okay. Shoot to kill kami. Kasama po kayo? Dalawa kami yung nagtago eh. Nakalabas ko yung bituka. Sabog eh. Dalawa. Eh, dito kung medyo kung dumiretso, tama ang puso niya. Ito, kung kwento naman ni Berting, mapunta kami yung bilo na, nahabol pa kami. Tago lang kami ganun, papatay talaga kami. Dala ko nga, deplato eh. Pagsabi niya, tara Toy, bit niya yung carbine. Ng Fernandez to, saksakan na yabang, Totoy, banana mo! Tapos nung bagsak siya, huling word ni Eddie, Tony, bahala na kayo sa mga anak ko. Sino bumira kay Pangilinan? Bagyo, talagang binaril ko, pati si Rosana Ortiz, hindi lang tinamaan. Wala ron si Berting Labra, pinasana lang ng court. Death! Tak! Sabi ni Berting, umiyak eh. Alam ka hanggang sa kalilitan ng pamilya, papatayin ko nila. Kumusta kayo mga Dre? Welcome sa Rai TV. Magandang araw sa inyong lahat mga Dre. No? Bago ang lahat, bago ko ipakilala ang ating panauhin, hinihiling ko po na sana bago natin ipagpatuloy itong kwentuhan na ito, sana huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-follow ang ating YouTube channel, ang Rai TV YouTube channel. Isa pa pala, nakalimutan ko mga Dre, ang ating panauhin ngayon na si Sir Clem Fernandez ay pinsang buo ni Lagalag, Eddie Fernandez. So alam nyo na, marami tayong pagkukwentuhan ngayong araw na ito. No? So wag na natin patagalin to mga Dre. Let's all welcome Sir Clem Fernandez. Alright, maraming salamat sir sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin. Siyempre, pag-uusapan namin ngayon ang buhay ng kanyang pinsang buo na si Sir Eddie Fernandez. Sir, kwentuhan niyo naman kami tungkol sa kay Lagalag. Kasi nga pala, nung few days ago, nakita ko sa YouTube, Okay. nagsulat kay Eddie. Okay. Parang medyo nakuna ko na mahirap siya nung bata pa siya. Ganun. Mali yun. Oh. So narito tayo ngayon. Ito yung magandang pagkakataon para ikwento nyo sa amin yung totoong kwento. Eddie, ang auntie ko, first Miss Philippines, first woman ambassador, at saka presidente siya ng PMPPA, yung Philippine Motion Pictures ng araw. Kita ninyo. Ang auntie namin. Okay. Merong doktor, si Eddie, bayaw niya si Carlos Salazar. Director, actor din noon. Opo. Sino magkakasama noon? Ang kanyang ate, si Medjo, naging Miss Manila. Bigla nga ako na sa karton natutulog. Malayo yun. Oo. Pati yung mga pisa ko nagtanong sa akin dahil nagkaroon kami ng baragatan, yung mga taga-Palawan. Apo. Bakit gano'n naman ang sinulat kay Eddie? Hindi naman nag-hikaw. Pero si Eddie, nung bagong dating ako sa Maynila, pasikat na siya noon, sinabi sa akin, isang mag-artista ka na. Bagong dating ako balaktot mga Tagalog ko Bisaya. Ganti pa nga ako sa apartment namin. Gulat yung mga tao, mga iinom dito, si Eddie Fernandez, ikaw ako, bisabu ko yun. Sa inyo sir, alam niyo talaga yung pangyayari nung bago makulong si yung dahilan kung bakit siya nakulong. Maaari bang ikwento niyo sa amin sir? Oo. Sa abot ng inyong nalalaman. Yun ang kwento din sa akin nung wanted kami noon Okay. Shoot to kill kami. Kasama po kayo? Dalawa kami. Dalawa kayo? Dalawa kami yung nagtago Kaya ngayong magkaroon kami ng family reunion Okay. Mga kapatid ko, galing abroad, yung kuya ko ambassador, yung kuya ko police. So, kami ang papatay sa inyo. Okay. So dalawa pala kayo. So alam niyo pala yung kwento na yun? Oo, dalawa kami. Sige po, kwento niyo nga po sa amin. Before that, nung araw na yun, kako, mag-artista na ako. Okay. Yung di pa sabi, pupunta ako kay Eddie. Ay tama-tama, birthday ng anak niya, si Edwin. Yun. Uy, siya, gano'n. Top guys na sa Quezon City, kasama yung Mamorando Isa, pakabila na ng yelo. Daduga yung carbine na ni Jun Mamorandong di kapis. Di, nagkainuman kami sa
red carpet. Kaya Murado yun eh. Ako, si Eddie, Jerry Pons, gano'n, di inuman. Eh, sabi ni Eddie, isa din, mga erap, medyo kwan eh, rush yung shooting ko eh. Bahala na kayo sa pisa ko, gano'n. Dami kong chicks, pinasara yung club, kabilang eh. Di, umuwi ako madali araw, mga 2 o'clock ng hapon, makatok. Si Maring Grace, yung asawa ni Dolphy. Para, si Eddie na baril, ito sa Taliba. Bilis eh. Sa gabihan, dumating si Mamang, yung mother ni Eddie. Apo. Cleb, sabi, paya ko mga yung si Eddie, walang kwad, wala akong tiwala sa mga nagugwardyang gano'n. Baril. Eddie na sa orthopedic, sabog eh. Dalawa. Eh, dito kung medyo cold ito, tama ang puso niya. Apo. Wala ako ron sa scene of the crime. Kaya nagkabarilan. Ito yung kwento na ni Eddie nung watid kami sa Taguan. Apo, sige po. Ano ba nangyari? Ito, yung kwento naman ni Berting. Ito, mapunta kami bilo na, inahabol pa kami, tago lang kami ganun, papatay talaga kami. Di pagdating ng gate, sinabi ka agad na may humahabol, gano'n. Kakilala sila Moranto, anong mayor. Doon, nakapasok siya. Doon tinanggap si Eddie. Doon ako nagbantay kasi may bantay na pulis, saka merong isang bakong doon. Takot sila, mabuti kong kamag-anak. Doon akong bantay kay Eddie. Okay. Ganun. May swero dito, sa may ulo, meron. Ang dami, nakasaksak. Wala, gano'n na yung, wala, dying eh. Tapos, kinabukasan, nakita mong buhay pa si Eddie. Sabi ng doktor, mabubuhay pa daw, bago inopera. Nilabas yung bitukan. Nilabas. Tapos, tinahi uli yan. Plastic dyan. Nakalabas pa yung bituka. Opo. Pagka kumukuha ng gamot doon, bantot eh. Gumagano akong bant eh. Tapos talagang dying. Tapos palakas ng palakas. Siguro mag-isang buwan na kami. Si Bonnie Serrano, tinawagan ako, sabi, Kalib ka kay lilipat tayo ng bilo na. Pneumonia ako dito sa Morphe. Dala ko ron. Hindi, dalawang bantay ko. Sa kabilang wing si Bonnie. Sa kabila si Eddie. Ba't nasa hospital din si, Oo, meron siyang problema. Bonnie Serrano? Okay. Si Eddie, yung sa bote ng alcohol. Apo. Pagkaligan. Sabi ni Bonnie sa kanya, Eddie, mabubuhay ka ba? Lakas na eh. Tapos namatay si Bonnie Serrano. Namatay siya noon sa ospital? Ako rin ang batay. Ako rin babatay sa kanya. Pagka doon ako, yung may magbasa ng libro eh. Claim na patay na naman yung katabi ko rito. Sabi niya, gano'n. Pero sa malakas. Pero one time, ang nagbantay, yung asawa niya. Umuwi ako. Lakas pa ng ulan. Nag-ring ang telepono. Pagbukas ko, ang kunawin salamin eh. Puta, laki ng butterfly na itim. Ako, patay ito si Bonnie, yung kulang. Di, pagkukulang ko, sir po, sabi ng asawa niya. Hindi bayaan na kita ni Bonnie. Takbo ko agad ako sa bulo. Mapunta tayo kay, Lagalag naman. Gumaling siya. Di gumaling. Apo. Nagpapalakas. Doon kami nakatira sa bahay ni John Obrando, Jr. May swimming pool, kasi kailangan maglangoy-langoy siya. Exercise. Imbisa nagsishooting doon sa garahe. Sila Vilma, si Garmortes, nandun. Pupunta ako ron. Baka maka-extra. Sabi ni, San, ito ko na lang. Pag galing ko pa ko, gagawa tayo. Hanggang sa Kuram, magalag-galag na. Di gagawin namin yung Boy Poklat. Second lead na ako doon. Sa kanya?
Mm. Biglang lumabas yung newspaper. Mm. Actor wanted for murder. Ganun. Mm. Ano, yun. Sinabi ni Dakila Castro yun, na tago muna kayo. Yun, kaya kami tumago. Kasama kayo sa nagtago? Dalawa kami. Dalawa kayo? Yung huli namin, yun, sa Hispanic Extension noon, merong ambassador hotel dyan. Mm. Sa opposite sa Espanya, Mm. sa Rodriguez, merong mga lumang sasakyan, may gano'n. May bahay sa kita. Mm. Doon kami. Tandala ko nga, diplato eh. Mali ko magpaputok nung diplato, gano'n. Katabi niya yung Tunnel Night Club, katabi niya. Gawin siya, puto mo na ako. Tony Ferrer ako, mag-extra muna ako. Makikichismis. Eh, one time, gabi, sabi niya, San, wala akong tiwala rito sa, kasi parang big four yung ano eh. Nagtago sa atin. Sabi niya, lipat tayo kay Roland Aquino. Okay. Eh, may apartment siya sa Kakarong, sa ano. Mm. Tapos sabi niya, kausapin mo sa baba, isa yung jeepney, patid tayo, madaling araw. Mm. Eh, nung bumaba ako, pare, mahatid lang kami sa Kakarong. Pasig, so, ay, naku, strike kami pasang Mazda. Sa gano'n. Kako, di ba, wala pa naman eh, madilim pa eh. Mm. Nakita ko si Eddie, biglang bumaba sa hagdan. Mm. Dire-diretso sa driver, nakbay niya yung driver. Mm. Yari, Tinutukan niya. ay, shooting kami, wanted kami. Nakita siya, nakbay siya. Mm. Di, takbo na ako, kinuha ko yung maleta, yung diplato ko. Di, sakay kami sa jeepney. Basta by the yung driver. Naku ni, nablanko yung driver eh. Mm. Siyempre. Punta kami ng Baliti Drive. Ganon. Pagdating doon sa Kakarong, sabi ni Eddie, kanan tayo dyan. Eh, sa kanto, may mobile. Mm. Yung walang yung puting Volkswagen, mga pulis. Mm. Eh, alam nang shoot up kami, wanted eh. Siguro, sabi kanan, kinaliwa yung jeep. Jeepney. Mm. So, dida kami ulit doon. Diretso. Tapos, kumana kami doon sa apartment ni Padilla. Doon si Ronnie nag-aantay. Mm. Talaga? But, saka, pag dating namin doon, binaba ko ng dalawang maleta. Si Eddie, pumunta sa isang gate. Nakalaki yung gate, di ba ano? Yung mga pulis nandiyan eh. Okay. Pero pag binago ni Dinlakan niya, pag-iwang-iwang siya, gano'n. Mabuti ka mo, bukas yung kabilang gate, nakapasok siya. Ako kayo nang hinuli ng ano. Sabi, nag-smuggle ka ano? Hindi ho, estudyante ako, gano'n. Pag bumukha mo, sakay. Sinakay ako sa mobile. Pero nailusot ko yung maleta. Wala kayong dalang baril? Wala ano eh. Kasama na ni nadala niya? Okay. Dinala ko sa Presido. Yung sinedi sa akin pa Winston. Pagdating doon, kinulong ako. Yung kasama mo susama ng tingin eh. Bigyan mo ng isang music, tuntua yun eh. Tapos dumating si Roland Aquino. Kaibigan na kasi yung mayor ko sa... Hindi na bata yun eh. Pinadadala ko ng mga damit ko eh. Galing ako shooting eh. Pinalabas yung kasama ko. Baka kung anong pinagsasabi. Ako shoot up kita, ano sasabihin mo? Hindi, nailabas ako. Ni Roland Aquino. Pinakain yung mga pulis, kain na kami. Sabi ni Eddie, parang pelikula yun. Nalusutan natin. Iinom mo na kami.
Hindi, siyempre, nakakalabas ako kung ano eh. Punta ako sa Nuan. Mga kamag-aral namin. May bata rong bumibili ng petrolyo, gas yata yun eh. Sabi nung tindahan, yan, taga-kuyo, doon sa lugar namin. Yan, katulong nila, ano. Nila, gano'n. Kakuni, gasahin ka dyan, sumama ka sa akin. Doon tayo kay Eddie, sabi, si Di Pirandes? Oo. Yan. Tinakas ko yung bata. Sinabi ni Daquila Castro na mag-surrender na muna. Gano'n. Sino yung Daquila Castro? Uy, di kampanilyang ko yun. Lawyer. Parang si Topacio ngayon, dumating si Dulce Lukbat. Sabi niya, siguro, dadala kayo ng babae dito, gano'n. Eddie, kinuha na, nag-surrender na. Yung bata na iwan pa, sinampal-sampal ako ni Dulce. Pagbukas na gano'n, nandun yung babae ko na sumikat yung batang yun. Kinuha ng asawa ni Bagyo. Oh? Oo, maganda eh. Dinala sa Bayside. Sumikat doon. Nagkaroon ng pangalan. Hindi pa kami sumusuko. Tatakas kami. Kakunsan, punta tayo ng Kuyo Palawan. Doon tayo magtago. Sabi niya, wala akong kakilala. Puro kamag-anak ng tao ron eh. Dumating sila, Rene Amoranto, yung group, barkada niya. May ticket na kami pa Malaysia. Okay. Pupunta kami sa Hong Kong. Pinasurrender na lang kami. Hindi na tinuloy yun? Hindi na tuloy. Kwento na kasi Eddie. Insan sa Hong Kong, walang langaw. Kasi gumawa siya ng pelikula doon, yung Hong Kong 999. Nung kwan, doon ako nung hinatulan sila. Sino-sino sila? Sila Bagyo. Sila Berting. Apat sila? At saka yung dating police na Pilay. Gano'n. Binasahan na lang ng court, ng clerk. Actor Antonio Antido, Roberto Labra, death. Death penalty ang hatol. Ang quad, maganda rin ko namin eh. Dito yung mga batan ni Rani, ni Erap. Dito kami, sa kabila naman yung kalaban, puro di sa lamin eh. Tapos yung, biglang po si Ed. Pumunta sa banyo, si Dulce. Di dadali siya sa munti. Kinabakasan, takbo na naman ako ng munti. Nakakatakbo kayo, hindi kayo kasama sa sa kaso? Wala. Wala kayong absuelto kayo? Wala, hindi na babanggit ang pangalan ko. Sino-sino po yung apat na yon? Si Tony Bagyo, si Berting Labra, si Eddie, nakalimutan ko yung nagpakamatay yun eh. Yung police na, dating police? Unahan, mga bata ni Rani. Tapos, kay Joseph. Nasa gitna si Eddie, sila. Nung pumasok mo si Eddie, kaya nga, kilala nga ako rin, may mga kamag-anak kami. Apo. Di pagpasok ni Eddie, bibihisan sila ngayon ng kulay orange. Si Eddie ako nagpabihis eh. si Bagyo, ay galing sa munti si Bagyo eh. Sa kasaysayan ng munti, pagbukas ang gate, dire sila sa the chamber eh. Iba ang death row, ibang the chamber. Di kalayuan yung the chamber eh. Ikot kang karoon. Doon ko nagparagpo. Nila Eddie doon na sa the chamber. Ang mga nakakuan doon, mga papatayin. Mga nakakulong. Kunya lang yun eh. Ang door number 1, si Baby Assist you eh. Yung nakukulong si Baby Assist you na, nung nandun siya, yan yung kaso niya pa rin before, yung sa Big 4. Oo, sa Big 4. Sa Big 4. Nangyayari yung, na yon, yung insidente na yon, bakit nakulong si Lagalag. Sino-sino yung mga kasama niya nun? Actually, yung totoo, sino talaga? Itong kwento ni Eddie sa akin nung nasa Taguan kami. Okay. Doon sila sa biyak na bato. Nag-aantay kay Rosana Ortiz. Ang pelikula Ras eh.
Nagiinuman sila, nagiinuman doon. Sabi niya, dumating si Rosana kasama si Pangilinan ng mga grupo. Sabi rin sa kanya, Edong, badong tayo. Sabi niya, rasitong pelikula. Hindi parang medyo may konting kuhan. May dumating ng mga polis. May mga baril yung kasama ni Pangilinan. Dinala sila sa city jail. Okay. Sila Pangilinan. Binta nga ni Pangilinan. Si Edero nagpahuli. Nagpako ng polis. Ang ginawa na Eddie, ito yung mapula na. Pumunta mismo si Eddie sa Presinto. Sa Presinto, City Jail. Hindi ko magagawa yun. Ako may barilin ako, wala rin siya. Ganon. Biglang sabi niya, tumawag Yung Pangilinan. Oo. Pinapa-ambush siya. Sabi niya, kutsi niya patay, ganon. Narinig niya ba? Oo. Tsaka si Bagyo. Narinig ni Tony Bagyo? Oo. Kaya pag sabi ni Eddie, tara ulit. Pero, doon nagkabulan yun. Okay. Ito yung Di nagka-traffic dyan sa lugar? Litsunan yun. Laloma? Oo. Laloma. Itong, kwento sa akin ni Eddie. Basta bumaba raw siya, bit-bit niya yung carbine. Wala na po siyang ginaganon. Basta, awak niya lang? Oo. Palapit doon sa kotse niya, Okay. Basta ang huling word is, ng Fernandez to, saksakan na yabang, Totoy, banana mo! Si Totoy, si Sigwa. Okay. Kasama ni Pangilinan. Yun na lang ang wala na siya. Siya ang binaril? Oo. Totoy, banana mo! Okay. Yun. Hindi tumama sa puso niya Hindi tumagos? Ito, parang patas kasi okay. sa kotse. Tapos nung bagsak siya, doon siya tinamaan sa pigi. Okay. Kaya sumabong yung bituka. Si Bagyo nagkwento sa akin noon. Tapos, ang huling word ni Eddie, Tony, bahala na kayo sa mga anak ko. Tapos, dumating sila, Jerry Pong siya, yun, dinala sa orthopedic. Sino bumira kay Pangilinan? Bagyo. Pagka-bagsak ni Eddie, binanatan nito ni Bagyo? Oo. 45. May 45 siya Sabi niya, talagang binaril ko, pati si Rosana Ortiz, hindi lang tinamaan. Sabi niya? Oo. Si Sigwa? Wala, basta pinuruan lang niya si Pangilinan. Okay. Hindi na nakaganti yung Sigwa. Pero naputokan na si Eddie. Oo. Tapos, siyempre, nung may tama na si Pangilinan, tinakbo na nila sa yung pala ang kwento. Akala ko, siya ang bumira kay Pangilinan. Hindi siya una. Siya unang binaril. Siya pala ang unang binaril. Oo, siya unang binaril. Okay. At saka sa incident, wala rin si Berting Labra, wala si yung isa yung polis. Didagdag lang sila para maging superior strength. Mas malakas sila, apat sila. Okay, kaya pala. Kaya pala. Kulang itong kwan, lumabas tatlo lang. Yung pala ang dahilan, kaya dinama yung dalawa. Oo. Yung pala. Kaya nung kwan, gahator sa kanila yung sabi, Antonio, death, si Batigas, agad, sabi ni Berting, umiyak hanggang sa kalilitan ng pamilya, papatayin ko nila dito. Sabi niya kanino? Si Batigas, yung sikat na reporto ng araw Gulit na gulit si Mang Berting. Oo. Pero mo wala siyang kasalanan. Wala, yun ang kwan. Kaya inalaga siya ni Rani yung pamilya lahat. Hatol kalabaw yung
hatol sa kanila. Ganun pala ang tunay na nangyari. Kayo lang talaga, sir, yung nakapagpalinaw ng totoong kwento. Kasama. Ang gulo-gulo na ng mga... Oo, nababasang ko na. Ang dami na lumalabas ng mga ganyang article. Layo. Tapos nung, mga 6 months yata ako sa Palawan, balik ako sa Bunti, long hair ako eh. Wala na sila sa new chamber. Nasa Detro na pala. Oh, Oo. Ayaw pa akong papasukin 6 months na to, after 6 months. Oo. Mahabang buko eh, papasukin eh. May mga mag-anak ko, doon ako dinala sa likod. Dating ko ron. Sabi ni Berting, mabuti na nakikita ka namin siya. May kumersal na ako nun eh. Kaya tawa-tawa sila eh. Sikat ka na. Ang TV nito sa Detro eh. Oo. Mabuti na nakikita ka namin sa TV. Punta ka sa Detro. May mga kumetary sila. Pero bukas yan, sasaka na ka. Umiiyak siya. Nung dumating ako. Sabi, saan? Sabi ni Eddie, isan, may nangyayaring sukol dyan. Kaya bakit? Wala nung baraw, wala nung mga nakaganon sila. Yun pala, pag dumura rin yun, paunahan ko siya nung dadapuan ng langaw na una, yun ang panalo. Kataka kasi ko, nakakainom sila, nakalasing. Yung mga pagkain nila yung may mga prutas, iniimbak nila parang fermentation. Oo. Iniimbak nila. Tapos, babubara ng banig. Tapos pipilipitin. Pag ipiga mo, di may kulay na. Pagtabagal. Alak na. Nung guest, kakanta sa Ibias, gano'n. Pilita Corrales. Saka Ricard Jewett. Doon kami ni Eddie. Drawer siya eh. Tinawag na siya, kakanta na eh. Doon pa kami. Kinuwento na yung sa loob. Ang negosyo niya, yung mga alahas, sa kanya sinasanda. Gano'n. Yun. At saka, may kon siya yung wedding. Sa loob. May palakad sa loob. Oo, siyang operator, siyang yan. Pati baril. Pero sabi San, yung baril, yung site, iniiba nila yung tama nun, malayo. Sabi niya, nagugulan ako sa sinabi niyo eh. Sinabi kapatid ako ni Paps, kaya hindi. Ako po ang kanyang ama. Si Sir Eddie, bata pa si Miss Paps na, no? Oo. Batang-bata pa. Si Papa sa kakala niya, si Eddie, nag-aaral sa university. Hindi niya alam. Oo, yung Muntinlupa University. Sino ba nagsabi? Dami niya rin, nagbakasyon ako. Wala na, may tama na siya. Idadik siya nung kanyang girlfriend, saka yung pamilya, durawan, negosyo nun. Ikwento ni Eddie, ilang beses na siyang sabi na isa, nalusutan ko lang. Puta na mga inaarangan na siya ng mga pulis. Wala na siya. Nalulung din talaga sa droga talaga. Oo, di malamang ko sa upo. Tsaka poser na siya. Nabalitaan nyo yun, yung napatay na siya. Oo. Nandito ba kayo nun, sir? O... Sa Amerika ako eh. Yung ang kuya ko, paalis nung araw na yun eh. Dinaanan na lang na siya morgue. Party ron. Dalawa siya pare. Doon. Di ba palagi siya upuan? Tayo si Eddie. Ano yung mga high? Wala pera. Binigyan ko ng reel ko, sapatos. Hindi kagaya ng dati na marami siyang pera. Oo, tsaka balaw siya pero si Eddie. Yun ang kwento ng mga barkada. Yun lang, pagkalalaki na, talagang matapang. Kaya ang gusto, di Eddie kwentuhan yung mga nakakatawa, patawa, gano'n. Ngayon, naikwento ni Kuan, ni Eddie. Yan, sila Erap, sila Rani.
Pagka may kwan, si Eddie pinatawag. Oh. Totoo ba? Yun ang kwento niya sa akin. Matindi pala talaga si Lagalag, ano? Hero mo, yung mga nabanggit yung tropa niya, Boy Golden. Sino-sino pa mga tropa niya, sir? Boy Golden. Boy Golden, Bob Croc, sila. Basta mga gwapo sila yung 10 kuhan sa Garage Park. Sila la Boy Golden, Fortuna. Fortuna, oo. Kaya naging Boy Golden yun. Ang tagpuan nila noon, may tindahan ng Boy Golden na pangalan. Ah, kaya pala. Doon sila madalas. Matindi yung mga tropa Pero niya. humiwala si Eddie sa bahala nung sumikat na siya. Pero kursa pa rin siya. Alam, magandang lalaki. Si Bagyo, nagkukwento sa lahat ng sa pelikula. Wala nang gugwapo kay Eddie. Gupings talaga. Tsaka lakas ng dating. Moreno. Lakas ng dating na. Yun, malakas. May lahi ba kayong Kastila, gano'n? Kastila. O puro kayong Pinoy? Kastila. Sa Palawan, alam mo, malaking lahi. Fernandez, Ponce de Leon, Rodriguez. Okay. Puro Kastila. Hindi, yung sa mga beauties, balita nung araw, yung Cuyo Island, doon ang mga magagandang babae. Cuyo Island. O, kaya maraming mga stranger na kapag-asawa ng mga kamag-anak namin. Ganun. Kasi, first Miss Philippines, sa auntie ko, taga roon. Taga doon din. Sir, ngayon po, ano po pinagkakabalahan nyo? Retired na kayo sa trabaho? Oo, matagal na nag-disability retirement ako eh. Retire na si Sir dahil na po siya, 18 years old na po ngayon si Sir. 80. 80. Sir Glenade, maraming salamat po sa pagkakataon at nalinawan na natin yung kwento ng buhay ni Lagalag. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.